Bayan, sa punto pong ito, nasa linya ng telepono si Office of Civil Defense spokesperson Juni Castillo. Sir, magandang umaga po. Audrey Guriseta ng Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga, Audrey. Magandang umaga sa ating mga tagapanood. Well, sir, hindi po mabuting balita yung bumungad sa ating ngayong araw na ito, no? Dahil po sa Bagyong Tino, ano po ang inyong initial assessment? Tama, Audrey. Dito nga sa ating mga kababayan na apektado nitong Bagyong Tino, umabot na sa 707,000 nating mga kababayan ang apektado nito. No? This is composed of 204,000 families. Halos 2,800 din na mga barangays ang apektado natin pagdating po sa ating mga population. Okay, sir, sa international news media, kagaya po ng BBC, nasa 4 na po ang nireport nilang nasawi dahil sa Bagyong Tino. Dito po sa atin, nasa 20 plus pa lamang po at 7 ang nawawala sa Cebu. Ano po ang pinakahuling datos? Sa ating pong pinakahuling datos, Audrey, ikinalulungkot po natin na umabot na po ang reported deaths sa atin ngayong umaga. Umabot na sa 66. Ito po yung for verification and validation natin. Dito po sa 66 na ito, tumaas po yung numero. This is coming from Region 5 kung saan yung sa Cebu po ang reported na natin na for validation ay 49 po just in Cebu. No? Kaya umabot na po tayo sa 66. And then meron naman po ng missing. Meron tayong 26 na missing. Merong 13 po dyan ay missing sa Cebu. At saka yung 13 naman ay missing po sa La Castellana sa Negros Occidental. Again, ito pong mga datos na ito ay for verification and for validation. Okay. Well, sir, ang Bagyong Tino ay nasa bahagi na po ng Palawan. Ano na po ang kondisyon ng ating mga kababayan doon sa mga evacuation centers na dinaanan ng Bagyong Tino? Opo, at dun sa mga evacuation center natin, so lahat po, from the local to the regional, ang ating pong camp coordination and camp management cluster ang nag-aasikaso sa mga kababayan nating nasa loob ng evacuation center. Sa katunayan po, ang ating evacuation centers na naiulat na as of 6 a.m. this morning, umaabot na po sa 4,000 na mga evacuation centers natin kung saan meron tayong umaabot na sa 349,000 na mga kababayan ang nasa evacuation center. In terms naman po sa mga pagkain at saka mga food and non-food items. So meron tayong mga preposition and then meron na rin tayo mga replenishment na ipinadadala dito sa mga ating mga evacuation centers. Okay, sir, sa social media po, napakarami na mga kuha ng ating mga kababayan doon sa mga apektadong lugar, kung saan yung iba nating kababayan talaga nasa bubong pa, no? Ano po magiging focus ngayon ng OCD? Doon po itong mga nakita nating mga images kahapon, Audrey, ito ay yung mga kababayan natin, karamihan sa Cebu, kung saan tumaas na yung tubig, yung ibang areas doon, umapo yung mga ilog. Tapos may mga nasirang mga retaining walls doon sa subdivision. So kaya po nakita natin na umabot na halos yung isang buong palapag po ay inabot nung tubig. Now in terms of the assistance na ginawa po of the DRRMCs, kabilang na po yung OCD, tayo, we are closely coordinating with the local government units concerned para po doon sa mga kung ano ang mga kakailanganin nilang mga assistance coming from the regional and from the national government. Ito naman pong mga kahapon na nakita natin na mga nasa bubungan po, they have been rescued kahapon, they have been transferred to mga evacuation centers at ginagawa na po ng paraan itong mga kung anong kailangan nila doon sa evacuation centers at kung saan doon at sa mga areas kung saan sila dinala po. Well, nabanggit niyo po yung local government units. Ano po yung mga bayan na talagang pinaka-naapektuhan at nangangailangan ng tulong? Kung mga bayan pa rin po at ito lalo na dito sa Region 7, itong Cebu province pa din po ang merong mga ang apektado especially in terms of casualties ang mataas na numero that are being validated ngayon ay itong
dito po sa Compostela, Cebu, kung saan ang reported death po natin dito ay umabot po sa 15, no? In terms of pangangailangan, unang-una po doon sa mga lugar na binaha, ang kakailanganin po ay mga debris clearing and civil works equipment, no, clusters, no. Pero again, ang sinasabi natin, Audrey, lahat po ng magpapadala ng tulong nung mga augmentations, no, ay nire-request po natin na makipag-coordinate muna, kung hindi man sa lokal na pamahalaan doon, ay sa mga regional offices natin, no, para mas well coordinated, alam kung anong lugar pwedeng ipadala yung mga tulong na yon. On the part of the government naman, no, again, ang direktiba sa atin ng mga Pangulo ay ang maagap, no, at maayos na pagtugon sa mga pangangailangan. Kaya po lahat ng mga response agencies natin ay naka-red alert pa rin para po dun sa mga specific na tulong na kakailanganin ng ating mga local government units. Well, Sir Juni, sa mga ganitong panahon, napaka-importante po ng coordination. May mga lugar po na napabalitang wala ng supply ng kuryente. Meron po bang linya ng komunikasyon sa mga lugar na yon? Doon naman po sa mga linya ng komunikasyon, doon sa mga nawalan ng linya ng komunikasyon, meron pong mga augmentation po, assistance na ibibigay yung ating, kung hindi man sa regional ay sa national po, dahil doon sa mga magpapadala tayo nung mga kakailanganing mga communication equipment para po magkaroon tayo ng komunikasyon doon sa mga areas na ito. Doon naman po sa mga linya ng kuryente, yung ating pong Task Force on Energy Resilience, meron na pong mga areas that are being restored, no? Out of yung kahapon kasi meron tayong 8 power interruptions, no, at saka 15 initially or rather partially interrupted na mga operations. So some of these are being restored na. Pero doon po sa mga wala pa ring kuryente, so meron din pong mga ginagamit na mga emergency na mga power or generators, no, para magkaroon po ng kuryente itong mga lugar na ito. Well, sir, naunawaan po namin na abala kayo sa mga ganitong panahon. Ngunit maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag, OCD spokesperson Juni Castillo.